mapagpala. Ikaw ang aming Diyos na buhay kinakinikilala. Diyos na mabuti at dakila sa lahat ng bagay. Mabuti ka sapagkat ikaw ang Diyos. Ang kabutihan ay nasa iyong puso. Kaya narito kami, Panginoon, sa iyong harapan minsan pa. Kami ay nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa lahat ng bagay na patuloy mong ginagawa. Salamat sapagkat nakilala ka namin. Salamat din nagpakilala ka sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay, sa pagkain, damit, pangangailangan, at kung ano man ang aming mga tinatamas sa daigdig na ito, kami ay lubhang nagpapasalamat. Yes, Lord. Sapagkat ganang amin, walang lahat ng ito, Panginoon, Yes, kung wala Father. ang iyong kapangyarihan at habag Amen. para sa amin. Kaya sa oras na ito, kami narito. Nagmamakaawa sa iyo, lumuluhod, kami sumasamo na kami yung tulungan, Panginoon, sa iyong banal na gawain. Mula umpisa hanggang matapos ang enhancement na ito, ikaw ang tumulong sa amin. Sapagkat ganang amin, wala kami magagawa kung wala ka, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa, mula sa mga instrumento, sa mga awit, manunugtog, hanggang sa mag-MC mo. At kung sino man ang gagamitin mo, Panginoon, mamaya para sa pagpapahayag sa iyong mga salita, ay maging alulog sila sa iyong mga salita. At gagamit-gamit ang bawat isa sa amin sa oras na ito. Umaasa kami, Panginoon, nandiyan ka para sa amin. Kaya ang Ama, pinabalik namin sa iyong lahat ng ito. Ikaw ang purihin, dakilain at sambahin. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Magandang umaga na po. Okay po. Talon. Hallelujah! Glory to God! Ayan, medyo dapat yung init ng panahon, init din natin. Hallelujah! No, bago tayo pumunta sa ating pagsamba, mag-roll call po tayo muna, mga batid ko. Isa-isayin po natin yung ating mga kasama, mga FCC. Unahin natin ang mga taga Batangas. Ayun, nasa harapan pala sila. Pangalawa ay Bulacan. Ayun, marami na sila. Pangatlo ay ang Kalmana. Ang susunod yung Cavite. Ayun, mas marami sila. Susunod ay Laguna. Ayan, sa kabila lang. Susunod ay ang Lam. At pangatlo, pang-pito ba ito ay Manila. Susunod ay Pampanga. Ayun, sa may dulo, sa gilid. Sunod ay ang Quezon City. Ayun, sa may kanan natin. Sunod ay ang Rizal. Susunod ay ang Pamati. Ayun, sa dulo, pinakadulo, mga takapula. At susunod yung Tapakpa. Ayun, mas marami sila. Handa na ba kayo magpuri sa Panginoon, mga kapatid? Kaway! Hallelujah! Glory to God! At tayo ay sasamba, pangungunahan po tayo ng ating pong mga choir. Nagmula pa po sa PFCC 21, ang St. John the Baptist Parish, ang ating choir doon po sa Taytay Rizal. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Purihin natin ang Diyos! Malakas sa papuri sa ating Diyos sa Panginoon! Hallelujah! Mahina ang palakpak! Purihin siya natin! Sumigaw! Taas natin ang ating mga kamay. Sabi nga sa salita ng Panginoon na ipinagdiriwang natin ngayong week na ito, ng Pentecostes, kung saan binabasa atin ang banal na Espiritu ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Amen? Sino yung nagtataglila ng banal na Espiritu? Sumigaw! Hallelujah! Binibigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu Santo. Kaya sa mga oras na ito, patuloy natin itaas ang ating mga kamay. Hallelujah! Panginoon, ibuhos mo sa amin ang iyong kapangyarihan sa umagang ito. Karapat-dapat kang purihin, O Diyos. Karapat-dapat kang sambahin. Hallelujah!
Ako'y magpupuri sa Panginoon! Magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, purihin natin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, ako'y magpupuri sa Panginoon, purihin natin ang
Buhay pa ba yan? Buhay na buhay. Ibabalutod natin yung ating mga tuhod. Dahan-dahan, ayan. Lahat mag-participate tayo. Sabay-sabay natin sisigaw, sabay lulundag tayo. Ano si Jesus? Hallelujah, amen. Hallelujah. At tayo din manatiling nakatayo, patuloy po natin ibabalik ang nararapat na pasasalamat, papuri, at parangal sa ating Diyos na buhay. Amen. Glory to God. Hallelujah. Bagamat mainit po ang panahon, subalit pinapadama ng ating Diyos na buhay kung gaano siya kainit ang pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Amen. Napapagtagumpayan natin ang lahat dahil mayroon tayong mabuting Diyos. Amen. Kaya sa oras na ito, wala tayong maibabalik sa ating Panginoon, kundi ang nararapat na pasasalamat, papuri, pagsamba. Amen. Sapagkat sa lahat ng mga pag-aari natin mabubuti sa ating buhay ay pag-aari ng Diyos. Amen. Kaya ibalik natin sa oras na ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Kanya. Amen. Glory to God. Kaya mga kapatid, inaanyayahan ko po ang bawat isa. Ipigil po natin ng mainam ang ating mga mata. Yuko po natin na may kababaan ng loob ang ating mga ulo. Hallelujah. At patuloy po natin buksan ang ating mga puso upang ipadama sa Diyos kung gaano kabuti siya sa ating buhay. Amen. Glory to God. Napakaraming tao sa mundo. Subalit, napakalaking opportunity po na tinawag tayo sa kanyang ubasan. Amen. Mabuti ang Diyos. Amen. Kaya, napakabuti ng Diyos sapagkat may pagtitipon na ganito. Amen. Upang patuloy na palalimin pang lalo ating ugnayan sa ating Panginoon. Amen. Maraming struggle sa buhay. Maraming pagsubok. Subalit, hindi nagpabaya ang Diyos. Amen. Patuloy na tayo niyang nililingan. Patuloy na tayong binibigyan ng kalakasan, kalusugan. Lahat ng pangailangan natin, lalo na sa spiritual, ibinibigay ng Diyos para mapagtagumpayan natin ang lahat. Amen. From the book of 2 Corinthians 5:17. Amen. Tayo binago na ng Diyos. Wala na tayo sa dati nating buhay. Kaya malaya tayo nagpupurit sumasamba ngayon. Amen. Kaya sa oras ito, ang binago ng Diyos, wala na sa dati niyang buhay. Amen. Siya ay bago na. Amen. Kaya mga kapatid, malaya natin purihin at sambahin natin Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Mula nang ikay makilala ko, makilala ko namin, O Diyos, na bago ang aming buhay. Amen. Buhay mo yan, ay Ikaw lamang, Jesus, sa buhay ko, Panginoon, paparunubos. Ikaw lamang, Jesus, sa buhay ko, ikaw ang Kanyang Diyos. Sa buhay ko, ikaw ang Kanyang Diyos. Sa buhay ko, ikaw ang Kanyang Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. To God be the glory. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Malakas. Woo! Hallelujah. Masarap po sumamba sa Panginoon. Amen. Mga kapatid, sa oras na ito, hindi na po tayo magtatagal pa. Tayo po kasi ay nagsisiris ng ating pong paksa na spiritual warfare. Noong nakaraang buwan po, yung ating pong o ginamit po ng Panginoon para po mag-topic ay yung ating kapatid si Brother Jun Malyari. Yung kanya pong topic noon ay yung
deceiver. Yung dakilang deceive ay away natin si Satanas. Ngayon man po ay continuing po ng ating topic ngayon, ng series ng topic natin na sa enhancement natin, yung ating pong topic na spiritual warfare, ay susunod yung topic natin ay destroyer. Tayo po tumayo uli at i-welcome po natin ang ating pong head, monitoring head po ng PHC Rizal. Ay tawagin po natin ang ating kapatid, si Brother Reynaldo Bravo. Palapakan po natin, Panginoon, sa kanyang katayuan. Nagtiwalik na kami doon. Ay, dalawa yung kasama ka naman dyan, Sister Tita. At tumahimik kayo. May tutunghayan na lang akong sandali dito bago tayo umupo para ating kapag nilayan itong ating papaksain ngayong tanghali. Balita na, Tita ba? Oo, First ito. Peter chapter Kaya lang 5. maliit. Ang malaki yung mga attendant. Ang sabi dito, be alert, be on watch. Your enemy, the devil, roams around like a roaring lion, looking for someone Baka to balik mo devour. yung pag ano na. Sa wikang atin, Anong gagawin ko? kumanda kayo at magbantay. Ibalik mo lang. Alin Ang ang babalik diablo ko? ng kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal na aali-aligid na humahanap Hindi. ng Oh, wala na. Hindi, siyang Kaikot. Oo, Ang doon mo salita iharap ng ngayon. Diyos. Iharap ko doon. Oo. Eh, sa atin Muna nakaharap tayo, yun. bago Yung tayo camera. magsimula, bago tayo Hindi bago doon. gumawa ng lahat, manalangin tayo. Balik mo. Ibig sabihin Sa kasi ngalan yung ng camera Ama, niya nakaharap ng sa Anak, ating. ng Espiritu Santo. Amen. Subukan mo lang. Panginoon, humihing kami muli ng patnubay mo, ng tulong mo, ng pangunguna mo sa aming pag-aaral ngayong tanghali. Lubin mo nawa na itong sinasagawa naming enhancement ay totoong mag-inhan sa aming mga paglilingkod Dapat palalaki. at ma-equip kami upang lalo naming mapagtagumpayan ang anumang atake ng kaaway, lalo na hindi ito nagpapahinga na ang hangarin ay wasakin at sirain ang aming paglilingkod. Nawa sa pag-aaralan namin ngayon ay madiscover namin ang mga taktika ng demonyo, ang mga pamamaraan niya upang ito'y aming maharap, makapagdepensa kami, at higit sa lahat, magtagumpay kami laban sa Kanya. At naway, manguna ka muli sa aming pag-aaral ngayong tanghali, Panginoon. Lulutan mo ng tagumpay itong enhancement seminar na ito. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Maliliit lang at sila. ng Espiritu Santo. Amen. Batiin niyo ang katabi niyo ng good morning. Sabihin mo sa katabi mo, relax lang, ha? Kasi alam niyo naman, ba't naupo na kayo? Sino may nagsabi upo na kayo? Nagmamadali yata kayo eh.
May lakad pa ba kayo? Wala na. Hanggang mamaya pa tayo rito, baka akala nyo ha. Sige, harapin nyo muna yung katabi nyo. Harap sa katabi. Harap, tayong dalawa. Harap. Sa gitna. Titigan nyo mula ulo hanggang paa. Oo, titigan na namin. Sumula-ulang ka pa. Sabihin mo sa katabi mo, handa ka ba? Handa ka ba? Anong pinaghandaan niya? Makinig! Siyempre, mag-aaral tayo kasi ang bibigat ng mga paksain natin ngayon sa totoo lang hindi biro. Okay? So sabihin mo sa katabi mo, humanda tayo Handa tayo. sapagkat Kapagkat kailangan natin kailangan natin pagtagumpayan magtagumpayan ang demonyo. ang demonyo. Sinong gustong magtagumpay sa atake ng demonyo? Mukhang maraming demonyo talaga. Sige, pagbilang ko 3, upo tayo ha. Sige. 1, 2, wala pa. Pag 3. 1, 2, 3. Palakpakan ng Panginoon. Bawal yan sa ipag-ibig. Huwag nang galaw ha, para hindi kayo masyadong maalinsangan tayo Pakibuksan niyo yung mga pintuan dyan para kahit paano may pumasok na hangin. No? Kasi medyo talagang maalinsangan ng panahon. Ready na ba kayo? Sige, magpunas muna kayo ng pawis para mas maganda kasi pag nagsasalita na ako, makikinig na kayo. Okay lang na magpaypay kayo basta yung pandinig ninyo ay nakatuon o nakahiling sa pinakikinggan natin. Okay? Aware ba kayo sa ginagawa nating seminar ngayon o yung enhancement natin? Binanggit ng ating MC, para hindi nyo, nagpakilala ba siya? Hindi. Si Brother Rolando Flores po yun. Isa po sa preacher sa Rizal. Dati po siya sa Amor Solo Disciples. Kanya lang siyempre nagkaroon ng, alam niyo na, nag-trim down yung numbers. Medyo napasama siya doon sa nabawas. Kaya napunta siya sa Rizal. Si Brother Rolando Flores po siya. Matagal na rin po siya sa gawain. Mga, kung hindi 34, mga 32 years na rin siguro sa ministry. Ipagpapatuloy natin yung ibinigay na paksa ni Brother Rafi sa amin na dapat nating itapik dito sa ating pong enhancement seminar. At ngayon nga, ang binibigyan natin ng pansin ay yung spiritual warfare. Sabi nyo, ulitin nyo nga. Spiritual warfare. Bakit mahalaga na binibigyan natin ito ng pansin? Kasi nga, naniniwala tayo na lalo na tayo mananampalataya, naniniwala tayo kasi na ang reality ng evil spirits ay nandyan. At maalala natin, o kung kayo po'y nagbabasa ng Biblia, isa sa mga mas lalong inaatake ng Diablo o ng kaaway o ng Satanas ay ang mga lingkod ng Diyos. Lalo na yung nagsisikap na magpakabanal. Nako, yung nagsisikap na mabuhay ka ng matuwid. Nako, isa yan sa mga gustong-gustong atakihin ng demonyo. So, una, gusto ko ipaalam sa inyo na ang reality ng demonyo ay totoo. Mayroon talaga, di ba? Kaya, dapat nating malaman yon, maging aware tayo na mayroon talagang masamang espiritu. Kung gusto nyo makita, lumingon kayo sa kaliwa nyo. Hindi yan demonyo nasa kaliwa nyo. Kasamahan nyo yan na manggagawa.
na pwedeng gamitin ng demonyo. Kaya may mga pag-aaway-away sa community. Napapansin nyo ba? Di ba? Nalulungkot na tayo. Minsan core group na lang, tataklo na lang, hindi pa nagkakasundo. Oh, kasalanan ba ng preacher yun? Kasalanan ba ng servant leader yun? Kasalanan ba ng head yun? Oh, kasalanan din ba ng mga attendees yun? Minsan ang pinag-aawayan yung malaking kontribusyon ng isang umaaten nasisilit ng isa. Oh, kita nyo, ang pain ng demonyo ay hindi natin masyadong napapansin kaya kinakagat natin. Nag-aaral kami ng seminar about exorcism. Ang purpose noon, kahit na sa ating pag-aaral na ito ng spiritual warfare, ay maganda rin malaman ninyo. Unang purpose, kapag gusto mong nag-aaral ng exorcism o yung pagpapalayas ng demonyo, una, syempre, to defend. Protektahan, depensahan ng ating sarili. Ikalawa, to protect. At ikatlo, syempre, sa pag-aaral naman natin ngayon, nag-aaral tayo ng spiritual warfare, yung gawain ng masama, para natural. Bilang Kristiyano ay para yan ay pagtagumpayan natin. Hindi lang natin basta pag-aaralan, kundi we should overcome evil. Yan ang purpose natin kung bakit ipinapaunawa sa atin ang ganitong mga paksa. Ngayon lang natin nagagawa ito, yung pag-aaral sa mga paksang spiritual warfare. Although sa ibang mga kasama natin, mahilig sa mga paksang ganun, kahit sa prayer meeting, spiritual warfare, ano? Kaya, puro war ang ginagawa. Ngayon naman, nung nakaraan, ang pinaksa ni Brother Jude, it's all about yung unang atake ng kaaway ng Diyos, ang devil, ay deception. Sabi niyo, deception. So pinag-usapan, the deceiver. Isa sa pangalan ng demonyo ay deceiver. Ididisip ka, lilindangin ka, dadayain ka. Okay? At kapag pinag-usapan ng salitang deceive, ang tinatarget ng demonyo, alam naman natin, ay ang ating kaisipan. Isip. Kaya nakita nyo yung pinag-aralan natin doon, yung si Eva, tinawag ng demonyo at inalok ng mansanas na naman. Pati mansanas, ginagamit ko sa ang sarap-sarap na kainin yan eh. Hindi yan ang ginamit. Bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman, okay? So, hindi actually mansanas yun. Huwag niyong idadamay ang mansanas, walang kinalaman yun, ano? Bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman. Dinisip siya. At kumagat naman siya, nag-isip siya. Yan ang deceiver. Ang target ng deception is our mind. Okay? Ngayon naman, dadako tayo dito sa ikalawang paksa, yung ikalawang taktika na ginagawa ng demonyo ay yung destroy. Kaya tinatawag natin siyang destroyer. Kasi ang nais niya ay wasakin tayo. Sirain tayo. At kapag pinag-usapan ang destroyer o pagiging mapanira, mapanwasak ng demonyo, ang una, ang dapat nating malaman ay yung kanyang target. Okay? Target. At ang target, itong unang punto natin kapag pinag-usapan ng destroy, ang target ng demonyo, ang unang-una ay ang ating katawan, our body. Kaya hindi kataka-taka, maraming hindi nakakadalo ngayon sa ganitong gawain, enhancement, gawain na mismo. Bakit? Ang sakit ng tuhod ko. Ang sakit ng ulo ko. Di ba? Body. Yan ang tinatarget ng demonyo kapag gusto tayong wasakin, katawan.
Ang sakit ng tiyan ko, di ba? Ang sakit ng likod ko. Ang sakit ng kamay ko. Ang sakit ng mata ko. Lahat ng masakit, binabanggit natin. No, mayroon tayong idinadahilan. Unknowingly and unconsciously, ito na pala ay atake ng demonyo kapag tinatarget na yung mga pisikal na katawan natin, atake na yan ng demonyo. Gusto na tayong sirain. Kaya nangyayari, ay, hindi na ako dadalo. Bakit? Masakit ang paa ko. Masakit ang kamay ko. Ang pinakamasakit lalo at masaklap, masakit ang bulsa ko. Ang daming nagdadahilan yung ganyan. So, ito yung unang part natin ng pinag-aaral na destroying. Ang demonyo, kapag gusto tayong sirain, ang target niya ay ang ating katawan. Kaya binibigyan tayo ng physical pain. Nag-i-inflict siya ng sakit. Ha? Sakit. Kaya, kapag nakaramdam ka ng sakit, kahit malapit na nga yung prayer meeting, yung pag manggagawa, kapag sumakit ang paa, ay hindi ako makakadalo bahala ka na muna dyan kasi masakit ang paa ko. Nangyayari yan, hindi yung kwentong barbero, nangyayari yan. Tinatarget kasi ng kaaway ang ating katawan. Pero napapansin nyo, nakakatuwa na malaman din natin kasi nakakakita kayo dito, may mga kasamahan tayo dito na mga manggagawa, mga lingkod. Yung isang preacher ng Maynila, na-stroke na yon, pero hindi humihinto sa pag-preach. Yung dalawang kasamahan namin ngayon, yung isa, si Brother Romy Camacho, si Brother Ed Ballesteros, nakaranas na ng stroke yun. Si Brother Art de la Cruz, nakaranas pero hindi tumitigil sa paglilingkod. Kahit may mga na-inflict na ng demonyo sa katawan nilang sakit, pero hindi sila humihinto sa paglilingkod. Magandang example, umalis na ba niya? Si Brother Rafi, nakikita nyo naman siya. Ha? 3 times siya tang dinadialysis yung isang linggo. Pero nakikita nyo, nandyan pa rin. Hindi sumusuko sa paglilingkod. Di ba? Bakit? Kasi pag iniinda mo, kapag parang pinagbigyan mo yung sakit ng katawan mo, talagang tutuluyan ka ng demonyo. Target kasi niya talaga sirain ng katawan natin. Kaya sa Biblia, may magandang kwento. Alam niyo naman siguro yung kwento ni Hope, di ba? Wala nang gagandang kwento sa kwento ni Hope kung physical pain ang naranasan sa kanyang katawan, si Hope. Ibang klaseng sakit yun. Ang dami yung sakit na talagang kung minsan pag siguro tayo ang dinapuan noon, naku, ayaw ko lang, baka talagang isumpa na natin ng Diyos. Pero despite yung naranasan ni Hope, ay hindi siya huminto. Hindi niya isinumpa ang Diyos. Hindi siya humiwalay sa Diyos, bagkus naghanap pa ng paraan para maluwalhati pa niya si Yahweh El Shaddai. Ngayon, para magkaroon tayo ng matututunan sa ating pag-aaral ngayon, meron akong mga ikinote dito na gusto kong tandaan nyo rin, ha? Bakit nga ba ang katawan natin ang gustong-gustong atakihin ng demonyo at gusto niyang sirain? May mga dahilan. Okay? Ito yung ating pag-aaralan. Kung bakit ang katawan natin ay gustong-gustong wasakin at sirain ni Satanas, it is because our body is God's temple. Ito kasi ay templo ng Espiritu Santo. Siyempre, pag nawasak ng demonyo ang templo ng Espiritu Santo, tagumpay siya. Pero kapag napaglabanan natin ito, kapag ito'y ating na-overcome, talunan siya. Okay? So, ito po yung unang dahilan kung bakit ang target ng kaaway na si Satanas na wasakin ay ang ating katawan. Because, number 1, it is the temple of God's temple or
temple of the Holy Spirit. Ikalawa, mayroon tayong verse, ha? Isulat nyo na ito yung mga verse. Hindi ko na babasahin, baka pagbasahin ko ito, baka umabot tayo ng alas 3, hindi pa tayo tapos. No? Okay. 1 Corinthians 6, chapter 6, verse 19 to 20. I-quote nyo na lang sa kanya ng basahin. Okay? Your body is God's temple. Ikalawa, kung bakit inaatake at gustong ang target ng kaaway natin ay ang ating katawan because our body is God's tool. Kasangkapan ito ng Diyos para luwalhatiin ang Diyos. Kaya may santong nagsabi, the glory of God is man fully alive. Kapag ang katawan ng tao, ang templo ng Espiritu Santo ay malakas na pumalakpak, parang walang malakas sumigaw ng hallelujah, malakas lumundag ng 3. Baka sabihin yung isa, nagsisimula pa lang ako matulog, ginising na ako. Hindi, totoo yun. Ang Diyos, ginagamit niya ang ating katawan kasi para i-glorify siya, di ba? Yes. Kaya kapag malakas kapag naglilingkod, yung masipag kang magbungkal sa Fifth Mountain, nakto! Ayaw ng demonyo yun, di ba? Yung kahit na may edad ka na pero umakyat ka pa ng Faith Mountain, naku, gustong-gusto ng Diyos yun, pero ayaw ng demonyo yun. Sabi ng demonyo, huwag ka nang pumunta dyan, baka atakihin ka ng arthritis mo. Ha? So, it is God's tool. Sangkap na ginagamit ng Diyos ang ating katawan para parangalan siya. Kasi kapag naglilingkod tayo, napararangalan ng Diyos, di ba? Kapag umaawit tayo, napararangalan ng Diyos. Kapag gumagawa tayo para sa Panginoon, naluluwalhati na pararangalan si Yahweh El Shaddai. Kaya target yan ng demonyo. Gustong sirain. Para ano? Para kapag naka-wheelchair ka na, kapag ang kamay mo hindi mo na maitaas, hindi ka na makapagpuri. Kapag ang bibig mo'y tabingin na, wala ka na, hindi mo na masabi ang gusto mo sabihin. Kaya target ng katawan, target ng demonyo ang katawan natin. Kasi kasangkapan ito ng Diyos, sangkap ito upang ang Diyos ay luwalhatiin natin. Kaya habang malakas kayo, magpuri kayo ng malakas din. At huwag yung kaliligtaan din na alagaan yung ating katawan. Huwag kain ng kain. Kanina ako'y inabot ako ng medyo tinanghali ako ng gising eh. Bakasyon ng anak ko, hindi kami nag-a-alarm. Diba? Tuwan-tuwa ako, nagising ako, pasado alas 6 na. Sabi ko, ang sarap ng tulog ko. Nakabawi ako mga 5.5 hours to 6 hours yung tulog ko, tuwan-tuwa ako. Kasi normal na tulog ko, 4 na oras. Kaya nainggit ako sa mga pinupuntahan kong prayer meeting mismo eh. Kahit ang aga-aga pa, nakakatulog na sa prayer meeting eh. Ako kulang na kulang ang tulog ko. Abay, lumabas ako, nag-walking ako, nag-stretching ako. Inabot ako ng 7:30 sa labas. Naku, ramdam na ramdam ko yung init. Parang napapaso yung aking katawan. 7:30 pa lang yun Eh, umulan pa kahapon. Ewan ko kung umulan dito sa amin. Ang lakas ng ulan sa amin kahapon, ha? Nag-exercise ako. Nag-stretching ako, nag-walking ako. Kasi isa yan sa paraan para ang katawan natin ay lumakas, di ba? Tinandaan ko yan eh. Nung sa ating pununungkit, sinasabi niya madalas sa amin kapag mag-exercise kayo. Kaya, kita niyo siya kahit gano'n yung niya, hindi pa tumitigil sa paglilingkod, hindi pa tumitigil sa pag-exercise, ha? Naglalakad pa rin ang ating punulingkod sa totoo lang, ano? Kaya kita niyo, kahit nagganyan ang kanya, ganyan siya, hindi pa rin
na-overcome pa rin niya yung atake ng kaaway. Bakit hindi siya huminto sa paglilingkod? Kaya mahalaga na inaalagaan din natin yung ating katawan, ha? Huwag kayong masyadong magpapataba. Huwag din kayong masyadong magda-diet, di ba? Diet pag may time, di ba? Tulog pag may time, di ba? Sumba pag may time, di ba? Pero dito pag nandito kayo, hindi lang kayo sumasamba na kayo, nagsusumba pa kayo eh. Pag sinasabayan natin mga kwad, di ba? Pag kumakanta sila. So, number 2 is God's school. Kasangkapan. Romans 6:12-13. Isulat nyo na lang, ha? Hindi ko na papasahin. Basahin nyo lang sa bahay nyo. Okay? Ikalawa na katlong dahilan kung bakit ang target ng kaaway ang ating katawan, it is God's treasury. Ibig sabihin, pag sinabing treasury, lahat na ng kagandahang loob ng Diyos sa tao niya ibinuhos. Kaya nakawangis tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng kanyang espiritu. Lahat na ng yaman ng Diyos sa taong obra maestra niya ibinigay. Kaya inggit na inggit si Satanas. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka na. Kaaga-aga talaga. Hindi sabihin mo. Sabi mo, yaman ka ng Diyos. Totoo yun. Treasury yan. Hindi yung treasury lalagyan ng pera, kundi kapag treasury, ibig sabihin treasury, sa atin na ibinigay lahat ng biyaya ng Diyos. Kaya dapat nating nakikita rin yan, nalalaman, para alam din natin siyempre ingatan ito, di ba? Kasi tayo ay yaman ng Panginoon. Okay? Okay. 2 Corinthians 4:7 o 4:7. Basahin nyo na lang. And 2 Timothy 1:14. Yun ang mga biblical support or passages na magandang magpaunawa sa atin yan. But of course, ito, ika-4 na dahilan. God's testing ground. Ito yung sinasabi natin kapag sinasabing testing ground. Dito kasi ang ating katawan, dito tinitignan kung kaya ba nating itayo ang bandila ni Kristo. Yan ang ibig sabihin. Kaya ba natin kayang itayo ang pangalan ng Panginoon sa ating paglilingkod? O dili kaya isang kalabit lang ng demonyo, sumusuko na tayo, natatalo na tayo, umayaw na tayo. Siniraan ka lang. Minsan, napakasela natin, siraan ka lang. Ayaw mo nang tumalo ng prayer meeting. Mayroon pang iba, ang ginagamit, ito huwag kayong magagalit kung tatamaan kayo dito. Harinawa, maliwanagan kayo. May mga ibang tao, porque siya ang sumusuport sa gawain. Hindi mo lang napagbigyan sa gusto niya. Sapagkat hindi porque sumusuport ka, ikaw na ang magdidikta sa gagawin sa prayer meeting. Hindi ganon. May iba kapag hindi na magbigyan sa gusto niya, hindi na mo magsusupport yan. Yung mga manggagawa naman, minsan, pati mga rules, guidelines, nakukompromise. Bakit? Sige na po, huwag ko lang alisin yung tulong mo. Hindi maganda, di ba? Kaya kapag sinasabing testing ground, ang ating katawan ay pwedeng, kapag talagang mananampalataya tayo, itatayo natin ang ngalan ng Panginoon anuman ang mangyari. Diba? At pagagawin natin ang tama kung tama, mali kung mali. Diba? Kaya susubukin ka talaga eh. Lalo na kapag naglilingkod ka, susubukin ang sarili mo at ang katawan mo. Kapag halimbawa, araw ng enhancement na lang, maya-maya, madaling araw, kung kailan ka maggagaya, naramdaman mo may sumakit sa likod mo. Sabi mo, Sister,
bahala na kayo, hindi ako makakasama kasi sumakit ang likod ko. Pati yung bayad sa service, bahala na rin kayo. Pwede umurong lahat. Bakit? Ikaw ang nagsabing ikaw ang aako tapos ayaw mo nang akuin dahil may naramdaman ka. Testing ground yan di ba? Susubukin ka talaga Pero kung tatayo ka para kay Kristo, alam naman natin, kapag itinuloy mo kahit may nararamdaman ka, ibig sabihin yan, panalo si Kristo sa pamamagitan ng katawan mo o kapatiran. Okay? God's testing ground. 1 Corinthians 9:27, ilista nyo to, and Romans 12:1. Romans 12:1. Okay, next. Una na binibigyan natin ng pansin, God's target, or Satan's target, our body. Ngayon naman, Satan's weapon. Ano ba ang weapon niya? Ano ang armas niya para atakihin tayo? Ito, ang gagawin niya ay hahayaan niya tayong magsako, maghirap. Kay Job, alam naman natin kung anong hirap na dinanas ni Job. Naku, alam naman natin na hindi madali kapag naglilingkod ka na may nararamdaman ka. Alam naman natin yun, di ba? Given na yun, di ba? Halimbawa, masakit naman talaga ang paa mo, tapos obligahin ka ng head mong pupunta sa Faith Mountain, at may magre-reklamo ka naman talaga, di ba? No? Hindi lang akyat sa Faith Mountain, syempre, kapag pupunta ka doon, hindi pwedeng walang pagkain, di ba? Yan ang weakness natin di ba? Kahit saan pumunta, kailangan may pagkain, di ba? Lalo na kapag may kasamang disciple, hindi pwedeng mawala ang uyon. Alam nyo, ano? So, ito ang kanyang weapon, suffering, paghihirap. Ito yung sandata madalas ng demonyo. Pagdadanasin ka ng hirap, pahihirapan kang sumakay, pahihirapan kang maghanap ng pamasahe kung wala kang pamasahe. At lalong mahirap kapag nag-inflict ng suffering o pain sa katawan mo na halos hindi ka na makagalaw. Yan ang armas ng demonyo sa ating katawan. Bakit? Alam naman natin na gusto niya talagang pigilin tayo sa ating ginagawang paglilingkod. Yan naman ang dahilan. Pasukuin tayo, umayaw tayo, kapag huminto tayo sa ating paglilingkod, abay, natural, sasabihin ng demonyo, kita mo, tagumpay ako. Di ba yung conversation, yung usapan ni Satanas at ng Diyos tungkol kay Job? Sabi ni Satanas ng Diyos, saan ka ba galing? Pumunta ako sa house of prayer, sabi niya. House of prayer ba yun? Hindi, umikot ako, sabi niya, nakita mo ang lingkod kong si Job, sabi niya, nakita ko. Ganun lang ba yun? Na wala napapala, kaya tapat. Sabi na ng Diyos sa kanya, sige, gawin mo gusto mo, huwag mo lang papatay. Nag-inflict ng pain. Yung pinaka-worst yung pain na yun. Yung buong katawan niya talaga may galis. Galis ba yun? Pero kita nyo, hindi pa rin sumuko si Job. Hindi niya nagawang sumpain si Yahweh. At ang nagawa pa niya ay lalo niyang pinuri si El Shaddai. Di ba ang ganda? Okay. Why? Anong panlaban at anong gagawin natin kapag nag-i-inflict ng suffering ang demonyo? Una, may purpose naman yon kung bakit nangyayari yan. Ang Diyos may purpose. Why He allows that to happen? May dahilan naman, may purpose. Una, kung bakit nangyayari yun na kahit alam ng Diyos na mayroon tayong kakayahan at mayroon siyang paraan para pigilin ng demonyo, para mag-inflict ng suffering ng demonyo sa atin, ang Diyos hinahayaan. For what reason? Una,
to build us, to make us mature, and to perfect us. So yun may mga dahilan. Para mag-mature tayo, para ma-build yung ating pong pananampalataya lalo, tumatag, tumibay. Paminsan-minsan, kailangan nating makaranas ng ganitong mga pangyayaring mahihirap. Parang bata yan. Kapag overprotective ka sa bata, halos ayaw mong magalusan, halos ayaw mong madapa. Ang paglaki niyan, marupok siya, di ba? Mabuhay ang kanyang katawan. Na ayaw mong mainitan ng araw, ayaw mong makahawak ng alikabok. Parang kasangkapan niyan yung mga nature, yung likas na nandyan sa paligid natin. Kasangkapan ng Diyos yan para ang katawan natin ay lumakas, di ba? Ay yung pagkatumba, yung pagkadapa. Sangkap yan para lumang sa puto ng bata O ganun din yun sa ating pananampalataya. Kaya inaalaw na makaranas tayo ng suffering para ma-build tayo. Ikalawang dapat nating tandaan, kahit na may suffering na naranasan ng ating katawan, ang tatandaan natin na ito, God is in control. Sa buhay ni Hope, alam niya na kahit anong mangyari, alam ni Yahweh, alam ng Diyos na hindi susuko si Hope at hindi magtatapos sa kamatayan sapagkat ang inalaw niya mangyari lang ay mag-inflict ng sakit sa katawan ni Hope. So, kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Tatandaan natin sa paglilingkod din natin ganun din. Kahit anong nangyayaring problema sa community, kahit anong nangyayaring problema sa pamilya, sa ating personal na buhay mismo, dapat conscious tayo that God is in control. Amen? Nasa kamay tayo ng Diyos at alam natin na hindi niya basta-bastang ibibigay tayo kay Satanas. Hindi niya tayo hahayaan na lamunin ng demonyo. Amen. And the third is, alam naman natin, not all suffering is satanic in nature. Mayroon tayong tinatawag na we are human. Tao tayo. May mga pagkakataon talagang dumarating din yung hindi mo na talaga kaya. Aminin mo na. Tanggapin mo na. Ako nung kalakasan ko, yung 50 kilos na bigas, kayang-kaya kong itaas na mag-isa. Ngayon, ang kaya ko, 25 kilos na lang. Kalahati na lang. Hindi totoo yun, inaamin ko. Pero yung kabataan ko, kahit walang magpapasan yung 50 kilos na bigas, kayang-kaya kong ilagay sa katawan, balikat ko. Kaya minsan may nakalok sa akin na bibigyan ako ng bigas. Sabi ko, hindi ko kaya yung mabigat na yan, kalahati lang. Kasi hindi ko na kaya May limitasyon na rin katawan ko. Yung takbo, yung takbo. Dati yung mag-i-sprint ako ng 100 meters, hindi ako hinihingal. Yun talaga mabilis na takbo. Kasi kaya ko ang mabilis na mga tumakbo. Ngayon, pag tumakbo ako, pagkatapos ng 50 meters, para akong hinihingal. Pero nakaka-recover yung hininga. Totoo yan. So, may mga human, because of our human nature, aminin natin sa hindi, nagkakaedad tayo, may mga bagay na hindi na natin kayang gawin. Amen? Kaya huwag nyo nang ipili. Huwag na kayong magyabang. Kung na-stroke ka na, huwag ka nang magyabang. Kailangan mo ng alalayan, kailangan mo na ng alalay, ibig sabihin. So, we cannot control the origin, but the outcome, we can control the outcome sa buhay natin. Halimbawa, sa pagtanda, alam niyo ba nakukontrol yung pagtanda? Hindi kailangan gumamit ng mga, yung mga pampahit, iniinom, hindi kailangan yon. Makukontrol natin sa ating mga ginagawa mismo sa buhay natin. Pagtulog ng maaga, pagkain ng tama,
pag-inom ng tamang amount ng tubig, magandang mahabang tulog, nakukontrol natin ang ating pagtanda at syempre yung lakas na pre-preserve din natin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, data po tayo sa ikatlong Roman number 3, Satan's purpose. Bakit ba inaatake ng Diyos ang ating katawan? At bakit suffering ang kanyang ibinibigay na paraan sa atin? Ano ba ang nilalayo niya? Una, yung purpose bakit tayo binibigyan ng suffering. Una, to make us impatient. Yung bang iiritahin ka tapos mawawalan ka na ng pasensya. Aba? Mayroon bang nangyayaring ganyan sa buhay natin? Madalas yan. Yan ang iritado tayo, di ba? Nakmamadali tayo. Bakit? Kasi nga, alam natin na mahirap yung tinatawag nating impatient with God's will, yung kalooban ng Diyos. Minsan parang gusto natin, nagmamadali tayo, gusto natin persahan, gusto natin madali. Pati pagyaman, gusto madali. Kaya minsan, nasusuong tayo sa budol-budol. Bakit? Gusto natin yumaman ng madali. Nai-scam tayo. So, magandang tignan ito, ha? Impatience is a mark of immaturity and unbelief or fleshly living. Yung makalaman na pamumuhay. Tignan nyo, kapag masyado kang, yung nawawala ang pasensya mo, sign of immaturity yan. Hindi ka pa na lumalago sa buhay pananampalataya. Okay? Tignan nyo ang buhay ni Abraham sa kanyang kawalan ng tiyaga at pasensya at paghihintay. Anong ginawa niya? Nagkamali siya. Dahil na matagal na naghihintay siya ng pangako ni Yahweh na bibigyan siya ng anak, anong ginawa niya? Pinakasalan niya yung kanyang alipin. Ay, hindi pinakasalan. Sinipingan niya yung kanyang alipin. Nakala niya yun, doon magmumula ang pangako ng Diyos na lahi niya. Hindi pala, nagkamali siya. Diba? Si King Saul, nagmamadali. O anong ginawa niya? Nagdesisyon ng mali. So, ito yung mga signs of immaturity kapag nawawala ang pasensya mo sa buhay. Kasi kailangan hintayin mo talaga ang kalooban ng Diyos. Kaya kapag gumagawa tayo ng hindi naaangkop at hindi talaga kalooban ng Diyos, syempre napapahamak tayo. Okay? So, James 5:11, basahin niyo to, ha? James 5:11, basahin niyo to. O isulat mo. Now, the second is learning patience, kasi tuturuan tayo ng pasensya sapagkat may mga parang nag-a-assign ang Diyos ng mga problema sa buhay ng tao. Kaya nakikita nyo, hindi pare-parehas ang problema natin. May kanya-kanya kasing assignment din tayo sa pag-trials. Ang i-assign sa'yo ng Diyos, yung kaya mo lang din. Hindi ka bibigyan ng hindi mo kaya para matutunan mo ang maging pasensyosa o pasensyoso. That's the way how to learn patience. Mayroong ini-assign na Diyos ang Diyos na trials para tayo ay subukin ang ating pasensya. Kapag impatient tayo sa God's will, alam naman natin, madaling kumilos ang kaaway sa buhay natin. At ang danger dito, kapag nawalan ka ng pasensya, ang madalas ay yung nakagagawa ka ng desisyon na labag sa kalooban ni Yahweh El Shaddai. Halimbawa, nainis ka sa mga kasamahan mo sa prayer meeting, sa mga core group, dahil sabi mo ay dahil hindi ka sinusunod, hindi ginagawa yung iniuutos mo, at dahil nainis ka, sabi mo, ayaw ko na, aalis na ako. Iniwanan mo ang prayer meeting. Tapos, nakita mo nung umalis ka, lalong dumami ang dumadalo. Wow!
ikaw palang dahilan. Hindi naman. Huwag naman. Okay? So, kapag nasa estado tayo na nakakaranas tayo ng iritasyon, huwag tayong basta gagawa ng desisyon. Okay? Sapagkat alam natin, ang Satanas ay doon lalong nagtatrabaho sa mga desisyon natin. At yung kasunod ay bibigyan tayo ng sirkumstansya na halimbawa mayroon kang may ibibigay na may pahihintulot na problema sa pamilya. Naku, kapag pamilya ang problema, hindi madaling harapin yan, di ba? Yung mga circumstances na may family problems ka, financial problems, tatandaan nyo sa mga ganitong sitwasyon at nagpapasya tayo delikado sa mga pagkakataon na walang-wala ka, sa pagkakataon na nag-away kayo ng asawa mo, tatandaan natin, malapit yan ang demonyo. Kaya iwas, ingat sa mga gagawin na desisyon natin o mga ikinikilos natin. So, ito yung purpose ng demonyo para tayo ay tingwitin o kaya siguin na tinatapin natin. So, natatanda niyo pa ba? Una, ng first Roman numeral, Satan's target, our body. Satan's weapon, our suffering. And ikatlo, yung Satan's purpose to make you impatient of God's will. At ang Roman number 4 is, ano naman ang depensa natin? Ano naman ang panlaban natin sa atake ng demonyo? Our defense. Ito yon. Our defense is the imparted grace of God. Yung grasya ng Diyos na ipinagkaloob na niya sa atin. Amen? Alam naman natin, halimbawa, yung spirit of grace na ibinigay ng Diyos, na kapag tayo ay dumadaan sa atake ng kaaway, mayroong mga hakbangin ay tinuturo ang Biblia upang tayo ay makaharap sa mga hamon na yan o sa mga atake niyan. Steps to take when Satan attacks your body with suffering and tries to make you impatient with God's will. So binuo yung tatlo. Ano ang steps, ano ang mga hakbang o depensa natin? Una, pakinggan niyo ito. If we are being attacked by the devil, may sakit tayo, binibigyan tayo ng mga sufferings, at nagiging impatient tayo sa God's will, ito ang unang hakbang na dapat natin gawin. Immediately, submit yourself to God. Job 13:15. Sulat niyo yon. Job 13:15. Ikalawang paraan, thank God for the trials. Ito, mahirap gawin ito minsan, di ba? Yung may sakit ka na, Lord, salamat, may sakit ako. Hindi ganon. Hindi madaling gawin yon. Hindi mo ginuglorify ang sakit. Ang sasabihin, Lord, thank you. Sapagkat ang sakit na ito, alam ko, hindi magtatapos sa kamatayan, pero mararanasan ko dito ang kapangyarihan ng iyong pagpapagaling. O, di ba? Kaya may paraan pa rin para magpasalamat ka. Bakit? Alam mo, God is our healer. Tama? Kaya may paraan pa rin para magpasalamat ka. Kahit na nabigo ka o kaya'y napaun ka sa utang, may paraan pa para magpasalamat. At least sabi mo, utang lang, hindi ako namatay. May buhay pa ako, malakas pa't malusog pa ang katawan ko. So yan ang dapat na tinitignan natin. Ikatlo, yung spend much time in the Word of God. Bigyan ko ng verse itong, thank God for that. Ephesians 5:20 and 1 Thessalonians 5:18. Ito yung sinasabing sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat kayo sa Diyos. Ikatlo, spend much time in the Word of God. Acts 20:32.
Kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, alam naman natin nakukumport tayo, nakukonsol tayo, di ba? Lalo na kapag may problema kang mabigat, nadaanan mo yung mga dumaan din sa problemang karakter ng Biblia na pagtagumpayan nila, kung paano sila sinagip ng Panginoon, natural lalakas ang loob mo, di ba? At mahaharap mo yung problema. And then, look for ways to glorify God. May paraan para i-glorify ang Panginoon. Marami pang paraan na pwede tayong gawin. Kahit may pagsubok ka, umatin ka ng prayer meeting. Kahit may problema ka, kahit may sakit ka, magpuri ka pa rin. May pinakita sa amin na video yung aming professor sa enhancement program namin sa school. Yung putulang paa, putulang kamay, pero ang galing, ang dami siyang nagagawa, nakakapag-translate siya ng isang libro in many languages, di ba? Nakakapag-talk siya sa iba't ibang crowd, sa mga iba't ibang audience. So, nakakagawa siya ng paraan, ibig sabihin, para ang Panginoon ay maluwalhati. Ito yung 2 Corinthians 12:9, ang verse niya. Ngayon, gusto kong idugtong ito bago ako magtapos. Since napag-usapan natin na ang katawan natin ay target ng kaaway, may mga kabataan tayo na nakapag-isip ng magandang paraan. Mga kabataan ito, yung mga first set of youth ng ministry natin. Siyempre ngayon, medyo young adult na sila, pero considered pa silang youth. Alam nyo, ako'y natuwa, sapagkat medyo matagal na rin na nahinto yung activity nila. Ngayon, nag-regroup sila. At nag-organize sila ng concert. At alam nyo kung anong concert ito? Concert for a Cause. Bakit nag-conceive ang idea ito sa kanila? Kasi mayroon silang isang kasamahan na ngayon nagsuserve pa rin dito pero nagsasuffer ng cancer. May cancer na siya pero naglilingkod pa rin siya. Nakikita yung cancer natin dati. Ngayon hindi na makasayaw sapagkat nakasaklay siya. Ang ginawa nila, nakapag-isip sila ng paraan na tulungan siya. Wala silang kakayahan na tulungan siya. Kaya, ang naisip nilang paraan, gamitin yung talentong bigay ng Diyos sa kanila. Nag-isip sila ng concert for a cause. Ang layunin nito ay para kung ano man ang ma-generate nila, ay itulong nila doon sa kasamahan nilang youth na may sakit. At hindi naman siguro kalabisan na sabihin ko, isa rin sa nais nilang tulungan ay ang ating kasamang si Brother Rafi de los Reyes. Yung ganitong mga kaisipan ay hindi biro, mga kapatid. Hindi biro. Pero naisip nila yon, nakakatuwa. Pagkat alam naman natin, hindi talaga humihinto ang kaaway na lalo na kapag tapat kang naglilingkod, na talagang tatanggitin yung katawan mo, panghihinain ka. Pero yung naisip ng mga kabataan ay napakaganda. Naway tangkilikin nyo, makasuporta kayo. Huwag kayong magdamot kapag ganun na. Pagtulong na yon, concert for a cause. Nagpupuri ka na, nakakatulong ka pa. Saan ka pa? Parang mahina yung palakpak na pagka sinasabing ko. Concert for a cause sa mga kabataan. Ito'y sa susunod na Sabado na. Ay, 19 yun alam ko 19. Next Sunday na. Kita nyo yun, dito yung gagawin sa ABR Extension. Mga kabataan ito na ang gagamitin nilang pantulong, it is God's grace na masasabi ito na nakapag-isip mong makatulong ka sa kapwa mong nagdurusa, grasya yan ng Diyos, tatandaan nyo. We can glorify God in that way. Na ang ating sarili dahil malakas tayo, tutulungan natin ang nanghihina.
Grasya yan ni El Shaddai. Kaya lakasan nyo yung palakpak nyo para ang grasya dumaloy. Kapag ganitong mga naiisip natin mga kapatid palagay ko'y matatalo si Satanas di ba? Kaysa hahayaan mo, nakikita mo, bahala ka sa buwan mo, mamatay ka kung mamatay ka. Hindi, nagsisikap na gumawa ng paraan kung walang kakayahan na maiabot at walang lawan ng bulsa, yung talento iaalay para makatulong sa kapwa. It is God's grace na maituturing mga kapatid. It is God's grace na maituturing. At yan ay depensa natin sa kaaway. And finally, tatandaan natin, kahit anong gawin ng Satanas na gawin ni demon ng demonyo, tatandaan natin, aatakihin tayo sapagkat gusto niyang sirain ang ating paglilingkod, wasakin tayo, kaya nga destroyer ang isa sa pangalan niya, ay tatandaan pa rin natin na sa sino mang nananampalataya ay tatandaan natin, greater is He that is in us than who is in the world. Alam natin yun ang ating pwedeng ultimate weapon din para sa Kanya, na mas makapangyarihan ang Espiritu na sumasa atin kaysa Espiritu ng demonyo na gumagala sa sanlibutan. At ang Espiritu ng Diyos, ang bandang sa bandang huli, magtatagumpay, magtatagumpay, magtatagumpay. Tumayo tayong lahat. Nabitin pa kayo. Okay, yumuko tayo sumandali at tayo manalangin. Sabi ko yumuko, hindi umupo ha. Yumuko tayo, lagay ang kamay sa tapat ng puso. Pagting pagbabalik tanaw. Isa sa nilalayan ng demonyo ay of course sirain at wasakin tayo. At para mawasak tayo, ang pinupuntirya niya ay ang ating katawan. At ang pamamaraan niya, ang armas niya dyan ay kahirapan or suffering o karamdaman. Madalas. At ang nilalayo niyan ay para maging impatient tayo sa kalooban ng Diyos. Mawalan tayo ng pasensya, mawalan tayo ng tiyaga. Pero tatandaan natin sa bandang huli natin yung mayroon tayong sandata. At ang sandata natin ay ang kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin. Kung sakaling sa mga sandaling ito o pagkakataong ito, mayroon tayong mga nararanasan sa buhay natin, circumstansya
na alam natin ito'y gawa ng kaaway. Kaya natin itong pagtagumpayan sa tulong ng kapangyarihan ng Diyos na sumasa atin. Sapagkat ang biyaya at ang grasya ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso at ang kapangyarihan niya ay ibinahagi na siya sa atin, lahat ng yan ay kaya nating pagtagumpay. Amen. Panginoon, dulutan mo nawa at loobin mo nawa na sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay mo sa amin ay aming sa halip na wasakin kami ni Satanas, ay siya ang aming wawasakin, siya ang aming dudurugin Amen. sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Yes, Lord. At sa ngalan ni Jesus, I rebuke all pain, sickness, disease, and affliction from your bodies right now in the name of Jesus. At inalisan ko ng kapangyarihan ang sakit, karamdaman sa inyong mga katawan, at ang ipinupuklama ko'y kalakasan, kalusugan, kagalingan na mula kay Yahweh El Shaddai. Amen. Upang tayo'y malakas na maglingkod Amen. at magpuri at gumawa para sa kaluwalhatian ni Yahweh El Shaddai. Pagpalain tayong lahat, huwag tayo munang aalis sapagkat may mga susunod pa tayong mga tugla at bahagi. Pagpalain tayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Maraming salamat. Praise God. Upo mo tayo saglit mga kapatid bago tayo pumunta sa ating susunod na Area. Now, sa oras pong ito mga kapatid, konti po nating recap ng konti sa topic ng ating head, ang monitoring head ng KFC Rizal 21, si Brother Ray Bravo. Yung huli po niya sinabi, sabi niya sa huli ay, ang depensa po natin ay walang iba po kundi ang banal na Espiritu Santo. Umasa tayo sa Kanya na siya po ang tutulong sa anumang bagay na pwedeng mangyari doon sa mga digmaang mga kanal. Now, mga kapatid, ay pupunta po tayo sa, tatawagin po natin yung ating pong head ng education, acting head ng ating education ministry. Ay tawagin po natin ang ating kapatid, si Brother Rafi de los Reyes. Talapakan po natin ang Panginoon sa kanyang katayo. Magandang tanghali po mga kapatid. Alapan po natin ating Panginoon. Ako po'y nakikinig mabuti kay Brother Ray at natouch po ko doon sa mga pinahagi po niya, mga kapatid. Lalo na yung anong dapat gawin kapag sa mga oras at tayo po'y nakaka-experience ng pain, ng hardship, ng paghihirap, mga kapatid. May purpose din naman ng Panginoon. Bakit inaaraw ng Diyos ang mga bagay na yan? Pero sinabi ni Brother Ray, to make us more mature and take note God is in control. At alam niyo mga kapatid, yun siguro ang dahilan bakit na si Kristo po'y muling nabuhay. Hindi siya agad bumalik sa Ama. Siya po'y nanatili sa earth for 40 days at nagsagawa ng maraming appearances o pagkapakita sa kanyang mga alagad. Sapagat alam ng Panginoon ang estado ng kanyang mga alagad. Lugmok, lupaypay, disheartened, disappointed, sugatan, punong-puno ng suffering mga kapatid ko. Sa nangyari kay Kristo Jesus, siguro sabi nila, sayang siya pa naman papalaya sa amin sa under Roman control. Ngayon, pinatay siya at nawawala ang bangkay. At one time, nagkakatipon ng mga apostol sa isang bahay, nakapili ng mga pinto dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Biglang pumasok ang ating Panginoon, ang sabi niya, peace be with you. At kanyang ipinakita bilang proof yung kanyang sugat sa kamay at sa kagiliran.
Ang taglay ng Kristong katawan ay katawang niluwalhati, a glorified body. Nagtagumpay sa lahat ng hirap, maging sa kamatayan. Dapat sana yung ating in-expect. Flawless, walang mantsa, walang bahid, walang dumis, hubod ng linis, nagniningning. Para bagang katulad ng kanyang katawan doon sa transfiguration na nagniningning. Bakit dala pa niya sa kanyang katawan ang malupit na alaala ng mga sugat? Sapagkat maging ang mga sugat ni Kristo sa katawan na kanyang ginamit na proof na siya'y buhay, ay merong gustong ituro sa ating sugatang daigdig. Alam ng Panginoon na maraming tao ang sugatan, maraming suffering sa mundo ito, mga kapatid ko. Maraming nagpapahirap sa atin na nabanggit ni Brother Ray. At tayo ituro natin, Panginoon, that life in this world is a struggle. Struggle. Hindi nangangako si Kristo ng isang buhay na maaluan, walang problema o immune sa mga pain, hardship, and struggle. Walang pangakong ganyan si Kristo Jesus. Sabi pa nga ni Kristo Jesus mabuti pa ang asong gubat, may lungga, ang ibon, may bugad. Ngunit ang anak ng tayo, wala man namang lugar para kanyang pagpahingahan. Sama pa rin ba kayo sa akin? Ganyan kasimple ang buhay ko. Walang luxury, walang lugo. Sama pa rin ba kayo sa akin? So si Kristo muling nabuhay, na may mga sugat ay nagpapakita ng isang lesson. Mga anak, ang buhay sa mundong ito ay bat-bat ng hirap, a life of a struggle. Hindi pwede magkaroon ng muling pagkabuhay, linggo ng pagkabuhay, kung walang Biyernes Santo. The Bible says, sinabi ni Paul, your life in this world is the same as Christ. Kaya one time nabasa ko sa Colossus, ang tunay na buhay ninyo'y natatago kay Kristo Jesus. Yung buhay ko na tunay, nakatago kay Kristo Jesus. Iniingatan niya. Madidiscover ko lang yun kapag nag-aral ako sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, hali kayo mag-aral kayo sa akin. Sapagkat habang sa inyo pinag-aaralan, pinagninilayan, at sinusunod ang Kanyang mga kautusan, unti-unti kong madidiscover, ito pala makabubuti sa akin. Lahat na makabuti sa buhay, kay Kristo mo, madidiscover, mga kapatid. At kung ano nangyari sa Kanya, mangyayari sa atin. Sapagkat yung ating pong paghihirap na ito'y bahagi ng pagkakahirap sa atin ng ating Panginoon, nakalagay sa 1 Peter. Ang mga pagsubok na ating dinaranas ay bahagi ng pagkakahirap sa atin ng ating Panginoon. Kung ano kanyang dinanas, dadanasin din natin. Kaya, sa mga problemang yan, tanggapin mo, ito ang reality. Ito yung real talk. Ito yung talagang buhay. So we have to fight the good fight of faith. Kaya sinabi ni Brother Ray, yung mga kabataan ngayon na nag-iisip, mga kapatid ko, kasi ako rin po ay nakaisip na nung una, ayaw ko naman ganito. Hindi ko matanggap nung una, pero dumating yung time na natanggap ko na. At ang ginagawa ko ay hinaharap ang realidad. At ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob ang ating punong lingkod. Wala pa sa kalahati yung hirap ni Brother Mike sa hirap ko. Sa dami ng dinaanan ni Brother Mike, pero hindi niyo nakita si Brother Mike na nagmukmuk, nag-self-pity, nahiya sa tao. Tuloy-tuloy pa rin siya nagbibigay inspirasyon sa atin, nagsisilbing magandang huwaran to fight the good fight of faith, mga kapatid. At si Kristo muling nabuhay, hindi lang po siya nagtuturo that life in this world is a struggle. Tinuturo din natin, Panginoon, siya nangangako na kung tawagin ay pledge of victory. Si Kristo muling nabuhay na may mga sugat sa katawan ay nangangako ng tagumpay. Siya yung tagumpay, mga kapatid. Kung tumanas kayo ng hirap, pasakit, tulad ko, katulad ko rin, mabubuhay kayong muli. Lahat ng problema, may solusyon. Parang question and answer.
Pero makambal na solusyon ang bawat problema na hindi natin agad nakikita yung solusyon. Ang ating agad nakikita yung problema. Amen? Pero walang problema, walang kalakip na solusyon. Parang kandado, susi. May kapartner yan mga kapatid ko. Para mapuksan yung kandado. Kaya lang hindi agad natin nakikita yung susi doon o yung kasagutan. At isa pa na nakapagbigay sa akin ng inspirasyon, yung absolute holiness ng Diyos. Ang kanyang kabanalan, hindi tulad ng ating kabanalan na minsan yung ating isip at ginagawa at sinasabi, hindi nagkakasundo. Iba yung ating iniisip sa ating sinasabi at sa ating ginagawa. This, ang kabanalan ng Diyos ay buo, absolute, nagkakasundo, ito'y ayon sa kanyang holy character. At ibig sabihin, dahil ang Diyos ay ganap na banal, wala siyang iisipin at gagawin para sa ikapapahamak natin. Amen? Kaya lang minsan inaakusa natin ang ating Panginoon na malupit, mapagpahirap, mapagparusa. Dahil hindi natin naiintindihan agad ang ginagawa ng Panginoon. Para katulad ito. May isang bata, yung kanyang pansin, nakuha ng isang matanda na humihimas sa pusa. At habang hinihimas ng matanda yung pusa ay galit na galit at umaangin. Ngayon, yung bata naging curious kasi alam natin na ang pusa kapag hinihimas, gustong-gusto nila. Yung pusa nga namin lumalapit pa sa akin paa at inukuskus yung kanyang balahibo sa aking paa. Kaya gustong-gusto ng pusa na sila ini-stroke o hinihimas ganyan mga kapatid. Pero iba yung pusang ito. Bakit galit na galit? Ano bang ginagawa ng mama? At habang hinihimas ng mama yung pusang iritado, nakayuko yung mama para may ibinubulong sa pusa. Nung paglapit ng bata, nakita niya bakit nagagalit yung pusa sapagkat yung himas ng matanda saliwa sa bagsak ng balahibo ng pusa. Halimbawa ko, ang bagsak ng balahibo ng pusa ay pakanan, ang himas ng matanda, pakaliwa. Kaya pala, sabi ng bata, kaya pala nagagalit yung pusa, mali yung kanyang tindig. Kaya pala siya naiinis, sapagkat yung mama, ang mali ang himas. Pero gusto niya marinig yung sinasabi ng mama, doon sa pusa, ito narinig niya. Sabi ng mama, nung humihimas sa pusa, pusa, tama ang himas ko sa'yo. Ikaw ang mali ang kayo. Kaya you turn around, you turn around. Amen? Pagka tayo po ay umaangal, pumapalag, nagreklamo, umaangal sa mga dinadaras nating hirap, ibig sabihin, mali ang ating tayo sa Panginoon. Hindi tama yung ating standing sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo lumalakad ng ayos sa harapan ng Panginoon. Kaya hindi mo maintindihan ang stroke ng Diyos sa iyo. Kaya mga kapatid sa Panginoong Kristo, sinabi pa ng Panginoon, sa mga suffering na ito, nothing can snatch away from my hands. Doon po sa ating pong mga pagbasa ng ang mabuting pastol, walang makapagnanakaw sa akin sa kamay ng aking tupa. Walang sino pang over my dead body. Mga kapatid. Kaya ganyan ang pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid ko. So ngayong araw na ito, napakinggan natin ang paksa tungkol sa Satan the accuser, ang kanyang tinitira ang ating katawan sa pamamagitan ng suffering at ang kanyang purpose to make us impatient, our defense, the grace of God, submission of ourselves to God, and be thankful for all the trials, mga kapatid ko. At meron na po announcement. Yung pong head ng choir ay nag-usap sa akin. Kasi po, paspasan na rin po yung kanilang practice. Talagang napakatindi ng kanilang practice, ensayo. Sa Amor Solo ginagawa at meron sa Ambel. Tinamaan po ng LSS na Friday yung practice nila kasi nagka-practice sila ng Friday. Kaya nakiusap na kung maaari, lilipat tayo sa Thursday. Kaya imbes na May 24 ang CLSS, gagawin po natin May 23 para lahat na magbigyan. Nakabigyan natin yung sa choir, nakabigyan natin yung mga tao na gusto umaten ng LSS, mga kapatid.
So, ang unang part ay sa May 23, Thursday, 8:30 ang umpisa. At yung second part, sa susunod na Thursday, May 30, imbis na 31. Thursday po yan, mga kapatid ko. Para huwag tayong umapaw sa Amorsolo, huwag umapaw yung taos. Kasi pag umapaw, sobrang init, hindi kaya ng aircon. Magkapalista po kayo sa baby guard natin dito sa ABR, Sister Mirna. Magpalista po kayo, mga kapatid ko. At, ano ba si Padre Rico? Nag-usap po kami ngayon ni Padre Rico na dahil malakas manalangin ng mga prayer partners, hindi na po matutuloy na ilipat ang Tuesday sa Amorsolo. Hindi na matutuloy. Dito na rin. Kaya lang, yung enhancement, hindi na every second Tuesday. Kundi every Tuesday. Kasama na ang lahat ng workers, mga preachers sa NCR at GMA. Kaya dyan makikita nyo ha, mag-isip Father Mike ay nais niya na puspusa na. Walang sasayangin panahon sapagkat pasama ng pasama ang takbo ng mundo, kapatid. Pati weather, panahon, pasama ng pasama ang takbo. Dapat ang mga anak ng Diyos ay mag-excel tayo. Tignan pa natin yung ating pag-aaral, mga kapatid. Sapagkat ang ating pag-aaral sa Salita ng Panginoon ay tanda ng ating pagmamahal kay Kristo Jesus, mga kapatid. So marami pong salamat, mga kapatid. Thursday. Sige po, tayo po'y tumayo na para po sa ating Salmo 91. Our Father. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siya ang nag-aangat ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganiyang makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos sa tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa pangangin sa umang nabitawan. At kahit anumang mabigat na sanot, hindi ka magdaranas. Tinutuban niya sa lilim ng kanyang malapit na pakpak. Sa kalinga niya, natitiyak mo, ikaw ang ligtas. Ingatan niya at pagsasanggalang pagkas siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, hindi ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglang paglusog, pagsapit ng araw. Hindi ako pamamang darating na sanot pagdagat ng dilim. Hindi matatakot sa kasamaan ng araw kung dumating. Kahit mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Hindi ka matatakot at natitiyak mo hindi ka mahamon. Ika'y magmamasid at panuot iyong mamamasdan. Iyang masama ay makikita mong pinanulusahan sapagkat siya may iyong ginawang nakapagsanggalan at ang pinilit mong mag-ingat sa iyong kataas-taasan. Di mo abutin ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susubuin niyang maraming friends silang subaybay. Kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong batalas. Kahit ang tabakan mo ay mga leon, ahas na marusik. Di ka maano sa mga serpente, iyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at ingatan ko ang sino mang tao'y akong nilandin. Pag sila'y tumawa, lagi ang daan ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahidahin ay sasaklolohan. Aking iniligtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagatipalaan ng mahabang buhay. Bibigyan ko gagatipalaan ng mahabang buhay at
natitiyak ng tatapuhin nila kaligtasan. Maaaring ipilit ko ang langit at hindi tumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga bala upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at taligdan ang kanilang kasamaan. Iringin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang ating Panginoon. Next din po mga kapatid ay babalik po tayo sa ating mga PFCC at meron po tayong mga pagtutulong sa mga PFCC head po, ang mga DIC po ninyo ay tulungin po kayo. Tayo po ay pagkatapos po niyan ay pwede na po tayong kumain at mamaya sa ating pong gawain sa alas 2 mga kapatid ay dire-diretso na po tayo. Ito po tayong lahat ng Panginoon. Stop mo na. Hindi ko alam kung paano mag-stop ito. Tawagan mo na.